ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit ng banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEP po, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, ibig sabihin, dumaan na sa House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No? Ibig sabihin po, di ba, ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yan. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos, nadagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay, ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo, hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po bang program of works? Hindi ko po namin alam dahil ibababa po namin yan sa implementing office. Yun po ang proseso. Okay. Meaning, from pagkalabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as allotment order or SARO, yan po ay mandato naming i-download sa implementing office for implementation. Yeah. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano, program. Ang tanong ko lang po, ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects, yung mga in-insert po ba yun? Opo. Meron na pong program of works yan? Sa amin po, yung new projects po, yan po yung wala kaming vetting sa NEP. Sino po ang gumagawa ng program of works? Implementing office po yan. So sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito? Gagawin po ng District Engineering Office yan, or Regional Office, kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila po ang gagawa ng lahat ng dokumento, kasama na po yung sila po magsa-survey, program of work magsa-survey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung mabibid po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po. Okay. Delegated So ang authority sinasabi nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no, December or November, tapos wala kayong alam dyan, so Enero lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakalam ko, tama po. Kasi hindi po, sa pagkakalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. Opo, so, no? O baka naman yung mga ini-insert, meron na ring program of works, ginawa nyo na rin. Not to my Sa knowledge, baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced no, sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. All right, thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman Garin is recognized. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga pong meron kayong interview. Do you confirm that?
If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po bang mga dokumentong binigay? I don't think any document has been submitted yet. So, okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic, and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa rock netting? I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair, if I may, Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Ako sa operations, You're planning. Undersecretary for Planning? planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT? Di, 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po, Your Honor. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon. Yes, Your Honor. Pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa General Appropriations Ano Act. po ang flood, DPWH terminology on that? flood mitigation structure. And marami po kasing klase yung flood So parang mitigation medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Opo, revetment, sabi, dike. Pasensya na, Mr. Chair, ha? I don't, sana hindi ma-offend si Yusek Cabral. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Diskaya. I believe as a doctor, hindi po nakakahawa ang selective amnesia. With that, Mr. Chair, may I proceed? Ulitin ko lang po, sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? I will tao ng eksaktong project so that we can get in the office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, may I reiterate my request during the previous hearing for these documents. May I ask a personal opinion of Undersecretary Cabral, having been in government for long? Nung panahon ng 2020 at 2021, maalala niyo po maraming lockdown. Yes, Your Alala. Honor. Okay. Yung bang ginastos natin ng ilang bilyon sa 2020 and 2021 and 2022 on flood control and mga bato-bato, yung po ba inutang o hindi? I wouldn't know, Your Honor, yung... Pero sa personal mong pananaw, bilang isang Pilipina at bilang isang kawani at opisyal ng gobyerno, sa pananaw mo ba, if you were given a choice, at sa pagkakaalam ng buong Pilipinas, na bilyon-bilyon at hindi ko alam kung umabot ng trilyon ang inutang natin ng pandemya para sa bakuna, supplies, sweldo ng ating mga kawani sa kalusugan, and even up to now, we are still paying the allowances and salaries of healthcare workers, so much so na yung pondo ng PhilHealth ay kinuha at pinambayad na sweldo ng ilang mga taon pa nung nakaraang pandemya. So my question, Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Tati Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan, pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? You asked for my personal opinion Yes, and I Madam. would say yes. Maraming salamat po. And let me go back, Mr. Chair, kasi kanina nga, nagkaroon ng maraming katanungan kay Mr. Carly Diskaya. Bisaya ka po? Bisaya ka, sir? Ano po, yes po, ako lang si Antique. Ilonggo pala si sir, no? Bisaya ka or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko parang yun ang hindi nawala. Okay. Pero naiintindihan niyo po yung Tagalog? Yes po. Naiintindihan niyo rin po yung Bisaya? Kalahati, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. So ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa yung judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Kaya naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga
punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung ibang Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya, minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Mr. Diskaya, tama po ba? Parang depende po sa panahon. Minsan parang Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Diskaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpaang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Diskaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee? Yes, Your Honor. 5 days po. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired PTR. So I think you have to Okay, notarize it again. I submit, Mr. Chair, but can I be allowed to go into some points in his affidavit? Yes, please. Sir, dito po kasi, kung titingnan ko po, nagsimula po ang iyong sinumpaang salaysay taon 2003. Tama po ba? Yes, Your Honor. Doon sa mga susunod na pahina, tila hindi na ako nakakakita ng taon. Para bang from 2003, ang kwento dito ay talagang nagsikap kayo, negosyante, niloko kayo. Dito nga sa number 4, you mentioned, linapitan ka ng isang kaibigan, inalok ng mga proyekto, ginamit yung lisensya, pero sa kalaunan, kasamaang palad, niloko lang niya kayo at naglaho siya, dala ang pera ninyong mag-asawa. What year was this, Mr. Chair? Inalok po kami ng project, Your Honor. Inalok Anong po kami taon ng po project. ito? Year 2000, 2009 po ito, 2009. So yung number 6 sa yung affidavit ay already 2009. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. On number 9 of your judicial affidavit, you mentioned nagkaroon ng kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti nyo na mag-expand at mubuo ng ibang kumpanya. When was this? Taon po. Itong number 9 na dumami na yung inyong kumpanya. Yung Alpha po ito, ang tinutukoy po dito, yung Alpha and Omega po, sa misis ko po. Hindi, pag-usapan na natin yung buo ninyong mga kumpanya. I can go that to that later. Pero number 9, kailan po ito? Year 2000, ano po ito, 2000, kung hindi pa ako nagkakamali, ano po, at year 2015 yata yun, 15, something ganun po. So nagsimula kayo ng 2003, nalugi kayo, nabiktima kayo, niloko kayo, hanggang 2009 talagang nawalan na kayo ng pera, 2015 naka-bounce back kayo. Yung po ba, tama po ba ang aking pag-intindi? Yes po, Your Honor. Kanino nang galing ang kapital na ginamit nyo para sa magkakaibang mga kumpanya? Galing po, nangutang lang po ako sa biyanan ko at saka sa bangko po. Mga magkano po ang inutang nyo para itatag yung mga ito? Your Honor, iti-check ko lang po sa data namin. Any estimate, sir? Kung hindi po ako nagkakamali, parang mga ano po yata, baka nasa 11 million, something ganun, or 20 million, parang ganun po. 11 to 20 million. Para itatag yung ilang pong kumpanya. Yung 11 to 20 million na inutang nyo ay para po sa iilang kumpanya na itinatag nyo. Ay, hindi po. Sorry po. Yung 11 million po, ito yung po yung nag-umpisa kami. Hindi, yung tanong ko nga, if I may, Mr. Chair, and I hope that will not be taken out from my time. Nagsimula po ang iyong sinumpang salaysay ng taon 2003. Yes, At ang Your kwento Honor. nga dito, kayo ay negosyante, na talagang nagsumikap, subalit niloko, na biktima, ninakawan kayo at tinakbuhan ng pera, hanggang hirap na kayo noong 2009. Pagdating ng 2015, kayo ay swinerte at dumami ngayon yung iyong mga kumpanya.
Kaya ang sunod kong tanong kanina, saan nanggaling ang inyong capitalization? At ang sagot niyo po sa tama ng aking pagkakarinig ay nanggaling sa inyong biyenan at nangutang po kayo sa bangko. Hindi po, Your Honor. Noong 2003 po hanggang 2009, ay kahit papaano po, may mga private projects po kami at LGU projects po. Yung private projects niyo po, may I, if you will allow us, ano po ito? Bahay? Building? Bahay po. Mga bahay? Malalaking bahay o maliliit na bahay? Ano naman po, tama lang po, mga residential houses po. On an average, Mr. Chair, sa suma total, mga magkano po yung value ng mga bahay na napagawa nyo? Sa Nung pribado? panahon po na yun, matataas na po, minsan umabot po kami ng 5 million, mga 10 million. Yung cost ng bahay po yon, kontrata yes po. nyo. Okay. Opo. Sa kontrata sa paggawa ng bahay, magkano po ang neto ng isang contractor, ng isang private contractor? Minsan naglalaro po sa mga 15%, ganyan po.